Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang naghahatid sa inyo na tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with me. Ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot. At sa ngalan po ng bumubuo na aming pamilya. At of course, kami po ay nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat dahil minsan pa sinasamahan mo kami ngayon dito sa aming home studio para tayo po ay mag-Bible study. At syempre pa, salamat po sa awiting ating napakinggan, Payapa, isang awiting sadyang napapanahon sa ating mga tatalakayin at pag-aaralan. Syempre, ito po ay hinihatid sa atin ng Solution Worship mula sa panulat ni Miss Kai Atcha na naghatid sa atin sa oras na 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Ngayon po ay Tuesday. Of course, every Tuesday, kapag sumasapit pong oras na ito po ay oras na para sa atin pong Bible study. At ito po ay nangyayari at kahit man lang via online para kayo po ay abutin at tayo po ay mapagyaman sa salita ng Panginoon at lalo pong mapunan ang ating mga kaluluwa at mamangha sa yaman ng kanyang biyaya. Nang sa gayon tayo po ay mapalaya mula sa ating mga maling nakagis ng mga katuruan at ito po ay eventually niyakap natin, but praise God, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuksan ang ating isipan mula sa mayamang kapahayagan ng kanyang biyaya. At dito nga po yung nagaganap every Tuesday night at 7:30, Solution with Laverne Ducot. At syempre pa, binabati po natin lahat na ating mga kababayan. Kung kayo po ay nasaan mang bahagi ng Pilipinas, naroroon, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, sa mga kababayan po natin sa labas ng Pilipinas, sa amin pong pagbati ay good morning, good afternoon, and good evening. At maraming salamat dahil hindi po kayo, hindi po nagiging hadlang yung ating kanya-kanyang time zone. Pero tayo nga po ay pinag-iisa at inaabot na ating mga pinag-uusapan. Dito lang yan sa Solution with Laverne Ducot. At kung kayo po ay nanonood ngayon via Facebook Live or kayo po ay nakatutok marahil sa ating YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe kung kayo po ay hindi pa nakakagawa ng mga ilan sa mga binanggit ko. And of course, kung kayo naman po ay nakatutok via ating YouTube channel, please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. At samantala, gusto ko rin pong batiin lahat na ating mga kaibigan. Kung kayo po ay first time na napadako o na-invite po sa ating gawain, pakilagay po sa ating comment section, #first time or first timer. Kasi gusto po namin kayo makilala ng lubusan at malaman din po sino ang nag-invite po sa inyo. Yun. Pwede po bang gawin po natin yun bilang paglalambing lamang po ng inyong kaibigan. At syempre pa, gusto ko pong malaman ang inyong mga tugon at inyong mga saloobin sa ating mga pag-uusapan sa ating katanungan ngayong gabi ito. But before we move on po sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin ng advance happy birthday ang aking may bahay. Siya po ay magbe-birthday bukas. Ika-50 taon po niya nakaarawan bukas. Of course, ang akin pong napakasipag, napakamapagmahal, napaka-supportive na may bahay. Walang iba si Mami Jo. Siyempre, kami po ay nagdiriwang at sa ngalan po ng aking buong pamilya, maraming salamat po sa mga bumabati na na-advance sa kanya at nagmamahal sa kanya at talaga naman pong walang duda na talagang napakabuti po ng aking may bahay. At hindi dahil sa nasa gilid ko siya. Ako po ay blessed talaga to have a wife like her dahil napaka-supportive po niya, napaka-mapagmahal niya sa gawain ng Panginoon dahil naniniwala siyang mahal na mahal siya ng Panginoon. At ang epekto po nito, kami po sa family, ang kanyang, of course, ang kanyang hubby, ako po yun, at ang kanyang mga anak po ay nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon. So once again, si Mami Jo, Maranan Ducot, para po sa kanyang mga kaibigan. Yan pangalan mo, binanggit ko, Jo Maranan Ducot. Siya po ay magse-celebrate ng kanyang birthday tomorrow, kaya advance happy birthday, Ma. Kayo ay pagpapala sa aming buhay. Yan. We love you and I love you so much. Yan. So sa mga nagse-celebrate po ng birthday today, binabati ko ng happy birthday ang aking pinsan sa Canada, si Rodeline Lagniton, Ma. Siya po ay nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday sa iyo. At syempre, binabati po natin si Kyra, ang amin po isa sa mga bunso namin sa church. Si Kyra Rivera. Yan, napakahusay umawit ng batang ito. Ang napakaganda at
masiglang bata, ang anak nila Atihan at Brother Gilbert Rivera. Yan, happy birthday to you today. Siya po ay kasama natin sa SGC Caloocan. So kung kayo po ay kaibigan at sakaling hindi po napapakinggan ni Kyra yung ating pagbati, balitaan nyo lang siya. At siya rin po ang apo ni na Tita Evelyn, nila Ate Pe at saka ni Kuya Eugene Barcelo. Maraming salamat sa buhay ng batang ito. At sa lahat na nagbe-birthday today, happy birthday. Binabati natin ating mga kasama, sina Brother Ricky Losito, of course, Sister Sally Rayo, binabati ko rin. Sila Sister Pressy Mangila, I hope sila po ay nanonood ngayon. Pero ka bang gusto mong pabati, ma? Si Sister Diana Ida, kailan ang birthday niya? Kahapon, happy belated birthday kay Sister Diana Ida. Kasama rin po namin sa church, of course. Thank you po for joining us today, Sister Rosemary Casoko. We hope to see you on October 19 sa Papuri 25 concert. Nandiyan din Sister Maylene de la Cruz Gale. Hindi mawawala si Brother Willie Wilson Tiongson Laigo. Kapatid, pasensya na po. Hindi ko kayo nabalikan kasi hindi ko alam kung anong gusto niya. Yan, so nagkakaintindihan na kami ni Brother Willie sa aming pinag-uusapan. Hindi ko talaga alam. Maraming salamat po sa iyong friendship. Of course, si Sister Imelda Ramos, blessed evening din po sa inyo. Salamat din sa buhay ni Sister Norma Vitales. Kasama natin sa ngayon. And belated happy birthday. I think it was 2 weeks ago. Kay Pastora. Si Pastora Berna Acha ay nag-celebrate po ng kanyang birthday pero hindi namin siya nakasama nung birthday niya dahil sila po ay nasa... Saan sila nun, ma? Sila Pastora Berna? Surigao, kung hindi ako nagkakamali. At binabati rin po natin kasama natin si Pastor Martin Acha ngayon. So maraming salamat for joining us today or tonight. At sa lahat po na ating mga kaibigan na naniniwala, napapagpala sa ating Bible study online. Pwede po bang maglambing po ako sa inyo, paki-share yung ating programa at sa inyong mga kaibigan, kakilala, at lalo tigit sa inyong mga kapamilya. At maraming salamat po for being our kaagapay sa gawain pong ito. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, ito po muna yung ating tanong na bibigyan ng tugon sa atin ng salita ng Panginoon. Ano ang perfect antidote o gamot sa matinding lungkot at takot? Kasi yung lungkot, pag ito po ay naging masidhi, ito po ay dadaling ka sa takot. So ano po ang perfect antidote o gamot sa lungkot at takot? Ano sa palagay mo? Ito po yung tanong na ating sasagutin at aalamin mula sa salita ng Panginoon. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. Yan, maraming salamat kaibigan once again for joining us tonight at ito nga po ang Solution with Laverne Ducot at tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. Now, meron po akong gustong batiin dito. Sabi, good evening Pastor Laverne Ducot, solid na miss ko na ibig sabihin nito. Ang Papuri Radio Show. Pakisabi nga po ang Filipos 4:8. Hindi ko nakabisado yung Tagalog Sa Diyos ang papuri. Kapatid, maraming salamat for joining us tonight. Alam ko, pastor din si Pastor, first name niya? Michael Jordan Laksamana. Pastor, thank you for joining us tonight. At syempre pa, ay napakaganda po na pag-uusapan natin as I have said kanina, ito po ay napapanahon. Dahil marami po mga tao sa ngayon, including many Christians din po ang nakakaranas ng masidhi o matinding lungkot at kapag ito po ay naging masidhi at matindi po yung inyong lungkot, hindi po ito talaga healthy. Actually, yung lungkot lang talaga hindi po ito healthy. Lalo na kung masidhi po ito at eventually ito po ay magdadala sa takot sa buhay. Hindi po ito malusog. So once again, ito po yung ating question for tonight. Ano ang perfect antidote o gamot sa lungkot at takot? Ano sa palagay mo? At ito po ang sasagutin natin sa ating episode ngayong gabing ito entitled The Perfect Antidote to Fear. The Perfect Antidote to Fear. Kasi marami pong mga antidote, marami pong mga lunas ang iba't ibang mga tao ayon sa kanilang paniniwala. Pero alamin natin tonight ano yung perfect, ano yung sakdal, ano yung pinaka sagot sa inyong lungkot at takot. Kasi merong mga sanga-sanga po ito, maraming mga lunas ang pinapaniwalaan ng tao. Pero alamin natin yung pinaka
supremong antidote, yung pinaka-perfect na antidote laban sa inyong mga lungkot at takot. Ngayon, kung kayo po ay may wisdom, yun ay hahanapin ko. Hindi ako magsisettle for anything less. Hahanapin ko yung pinaka-perfect, yung pinaka-sakdal na gamot laban sa lungkot at takot. So naniniwala po ko, and I'm so sure, I'm pretty sure na wala naman po talagang tao. Kung meron man, siguro ilan lang na gusto pong nararamdaman at gustong nabubuhay na binabalot po ang kanilang isipan ng lungkot at binabalot naman ang kanilang mga puso ng takot. Dahil hindi po ito maganda sa pakiramdam. Hindi po ba? If you agree with me, pakilagay po sa ating comment section, amen. Kaya naman ngayong gabi po ay pag-uusapan natin ang mga issues ng buhay na ito na marami nga po sa mga tao sa ngayon, including, sana hindi po marami, no? Kabilang po ang mga Kristiyano na nararamdaman po ito at nararanasan. Ngayon, ito pong tugon dito ng karamihan, and even po yung mga Kristiyano, hindi po nila natutumbok yung pinaka-perpektong antidote sa lungkot at takot. Na pangkaraniwan ang sinasabi ng mga kapatiran ay kailangan mo dito lakas ng loob at tapang. Ito, syempre, ang salungat or yung opposite ng fear ay courage. Ito nga ba talaga ang sagot? Mamaya po alamin natin. So, once again, ano po yung perfect antidote sa fear o sa takot at lungkot? At alamin po natin. At para masagot po natin ito at iisa-isahin po natin yung ating mga tatalakayin sa gabing ito at malaman po natin yung ninanasa at or dinidesire ng Panginoon sa ating buhay bilang kanyang mga minamahal na anak. So meron pong napakagandang paalaala po sa atin si Apostol Pedro na mula po sa mga talatang ito ay maunawaan po natin ang tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin na kanyang mga minamahal. It's found in 1 Peter chapter 3 verses 10 to 11. For the one who wants to enjoy life and see good days, good, whether apparent or not, must keep his tongue free from evil and his lips from speaking guile, that is treachery or deceit. He must turn away from wickedness and do what is right. He must search for peace with God, with self, with others, and pursue it eagerly, actively, not merely desiring it. So dito po kung makikita natin, ang tinutukoy po ng Apostol Pedro, of course ito po ay isang napakagandang kapahayagan mula sa Diyos na pinibigyan po niya ng tuon yung ating mga dila. Bagaman ito po ay napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero ito po ay maaring maggiya sa atin patungo sa kasamaan at sa kabutihan, patungo sa kamatayan at patungo sa buhay. So, muli po gaya na sinabi ko kanina, napakaliit po na bahagi ng ating katawan, pero napakalaking bagay naman ang pwedeng gawin ito sa ating pagkatao. So, una po, gaya ng ating binasa mula sa mga talatang aking binigay sa inyo, 1 Peter chapter 3 verses 10 to 11. Sa mga taong gusto maranasan po ang buhay na puno ng kapayapaan at kasaganaan sa kanyang pamumuhay at makaiwas po tayo at malunasan na po yung ating mga lungkot at takot, isaalang-alang po natin ang mga paalalang ito sa atin ni Apostle Peter. So to those who want to enjoy life and see good days, I'll be giving you 3 reminders po mula sa 1 Peter chapter 3 verses 10 until 11. Number 1, that person should refrain his tongue from evil and lips from speaking deceit. So, ang paalala po sa atin, Apostol Pedro, actually self-explanatory na po ito, no? Na iwasan daw po natin magsalita ng mga masasamang mga salita. At iwasan din po natin na tayo po ay gumawa ng mga kwento. Mapanlinlang na kwento sa ating kapwa. Nako, talaga naman marami na po akong nakita na mga tao. Yung iba nagpapanggap na mananampalataya. Pag nakatalikod ka, saamot-saring kwento ang ginagawa sa'yo. Kung nag-iimbento, maganda sana umiimbento ng mga bagay-bagay na makakatulong sa pag-unlad natin bilang mga Pilipino. Pero kung ikaw ay nag-iimbento ng kwento, ang tawag po dito ay mga sinungaling. Ayaw po ito ng Biblia. At ito nga pong paggawa po ng mga kwento laban sa ating mga kapwa-tao ay maaring maghatid sa atin sa gulo at gusot sa ibang tao. Kaya po ang sabi nga ni Apostol Pedro in chapter 3 verse 10, muli po, refrain tongue from evil and lips from speaking deceit. That's number 1. Number 2, turn away from evil and do good. So bilang mga mananampalataya, I believe ito na po yung default mode natin. Talagang hindi po tayo nag-i-enjoy sa paggawa ng masama. At ang atin pong kalikasan sa ngayon, since tayo po ay
nilikha na sa wangis na ating Panginoon, sa tunay na katwiran at kabanalan. Ang kalikasan po natin ay sa paggawa ng kabutihan. And number 3, seek peace and pursue it. Bilang mga binago ng Panginoon, ang tunay na mga Kristiyano ay talaga namang minamahal po nila ang kapayapaan at hindi po ang kaguluhan. At ito po ang ating nasa na maranasan po, hindi lang ng ating mga sarili, kundi ng mga tao sa paligid natin, ang ganap na kapayapaan. So muli po, basahin natin ang 1 Peter chapter 3 verse 10 sa Magandang Balita Biblia version. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, ito po yung paalala, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So wag po tayo nagsasalita ng masasama. At anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumalabas. So iwasan na po at paalalahanan ating mga sarili kung kayo po itunay na mananampalataya ay hindi po talaga nagmamanifest dapat sa atin o na ipapahayag. Hindi po na mamasdan ng sino man ang gumagawa ng kwento sa ibang tao o gumagawa tayo ng panlilinlang. Amen. So hindi na po natin ito kalikasan. So kung inyo pong mapapansin na sadyang gaya na sinabi ko kanina, nagsisimula at napakalaking bahagi po ng ating mga dila. Bagaman napakaliit po na bahagi ito ng ating mga katawan, pero kaya po nitong igiya ang ating buhay patungo sa kasamaan or sa kabutihan, sa kamatayan, kaya naman sa buhay. Kaya po, ito ang paalala sa atin ng Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Kung kayo po ay patuloy na nagsasalita ng mga bagay na naghahatid sa inyo sa kasamaan, mga bagay na naghahatid sa inyo ng mga gusot ng buhay, mga bagay na pinupuno ninyo ang inyong mga labi ng kamatayan, ito rin daw po ang inyong kakainin. Ibig sabihin, ito po ang mararanasan ng inyong kaluluwa. At magmamanifest po ito sa inyong katawan. Bagaman, kung kayo naman po ay nagsasalita ng mga bagay na patungkol sa buhay, bagaman kayo po ay nahaharap siguro sa mga problema ng buhay, pero nananagana po sa inyong mga labi ang pagpapasalamat. Alam niyo po ang kakainin po ninyo. Ibig sabihin, ito po yung magmamanifest or maihahayag sa inyong kaluluwa at makikita po na maraming tao sa inyong physical na katawan, buhay. Mananagana po ang inyong buhay at pamumuhay. Amen. Kaya, bilang mga mananampalataya, pinapaalalahanan din po tayo ng Biblia na pakabantayan po natin ang ating mga dila mula po sa mga salitang lumalabas at mga sinasabi po nito para maranasan po natin ang mapayapa at saganang pamumuhay at buhay. Ito po ay isa pang paalala sa atin ng Proverbs chapter 4 verse 20. For put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you. So nakikita niyo po ito ay isang paalaala mula sa mga kawikaan na talaga namang sumasang-ayon sa sinasabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 10. So talagang sila po ay nagtutulungan at may kaugnayan sa isa't isa. So magandang paalala po sa atin na ibinigay po ng mga talatang ito na mainam po ay binabalik-balikan natin. Nang sa gayon, hindi po tayo nasusuong sa mga gusot ng buhay at hindi po tayo nasusuong sa mga gulo at mga away sa ating mga kapwa-tao. Amen. At ito po ay napakagandang paalala sa atin ni Apostol Pedro. So balikan po natin at maganda pong pinapaalalahanan tayo. So once again, let's read 1 Peter chapter 3 verse 10 sa Magandang Balita Biblia. Ayon sa nasusulat ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Now, sino po dito sa atin ang nagnanasa ng sagana at mapayapang pamumuhay? Of course, tayo lahat yun. Kung meron mang hindi po sumasang-ayon sa akin, alam ko kaunti lang yon at hindi po normal yon. Hindi po ba? Kasi ang tayo po bilang mga tao, kung bakit po iniwan ng Panginoong Hesukristo ang kapayapaan bago siya mamatay in John chapter 14. Dahil naniniwala po ang Panginoon kung ba't po niya ito ibinigay at iniwan sa kanyang mga disipulo bago siya mamatay. Di ba yung sino mang namamatay, iniiwan po niya yung pinapaniwalaan niyang pinakakinakailangan ng kanyang mga mahal na iiwanan. At sa kaso po ng ating Panginoong Hesukristo, naniniwala po siya na ang pinaka-importante at kinakailangan po ng bawat tao ay ang kanyang kapayapaan. So kung bakit po iniwan sa atin ang kanyang kapayapaan? Dahil kinakailangan po natin ito at hanggang sa panahon sa ngayon, naniniwala po na ang Panginoon na ito po ang kinakailangan ng bawat tao, lalo tigit
ng mga taong wala pa sa Panginoon. Kasi tayo po mga mananampalataya, nakakaligtaan natin na tanggapin ang iniwan na sa ating kapayapaan ng Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala po siya na ito po ang pinakakinakailangan ng ating bawat kaluluwa. At nang sa gayon, tayo po ay mailayo sa mga gusot ng buhay at sa gulo at mapaaway sa kanino mang tao. So once again, let's continue reading this passage. Mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madadayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumalabas. Lalo tigit sa ating mga mananampalataya, hindi na po natin nature ang naghahabi ng mga kwento. Hindi natin gawain yun. Hindi tayo nag-iimbento ng mga kwento na ikasasama ng kapwa-tao natin. Kahit po may nangaaway sa inyo, hindi kayo dapat gumagawa ng kwento. Hindi po natin nature yun. Ang sinasabi lamang po natin mga labi, at ito na po ang kalikasan natin mga mananampalataya, yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Amen! Na meron po nagtanong sa akin before, Laverne, anong gagawin ko? Kapag may mga masasamang kaisipan ang pumapasok sa aking isipan, at dahil dito talaga nakukulti ang utak ko mula sa mga masasamang kaisipang ito. Now, narito po ang napakagandang paalaala po sa atin mismo ng Panginoong Hesukristo na napakasimple and yet napaka-powerful po ng paalala niya sa atin. It's found in Matthew chapter 6 verse 31. Basahin po natin sa King James Version. Therefore, sabi ni Jesus, take no thought saying. So, how do we take bad thoughts? By saying. So, paano, ang ibig sabihin po ng talatang ito ay na pangyayari, nagaganap po yung mga maling kaisipan na ito once na binigkas na po ito ng ating mga labi. So, nangyayari po ang isang bagay na hindi kagandahan, mga masasamang nangyayari kapag ito po ay tinangkilik ng ating isipan at binigkas ng ating mga dila. So, dila pa rin talaga, no? So, ang sabi dito ng Panginoon, para hindi na po mabuhay itong mga maling kaisipan na ito at hindi na po maipanganak itong mga masasamang bagay na nilalaman ng iyong isipan, therefore, take no thought saying, wag mo nang sabihin. Sabi ng Matthew 6:31. So, kung meron po kayong mga masasamang thoughts na pumapasok sa inyong isipan, instead na sabihin po ito para hindi na nga po ito maipanganak pa at hindi na po ito mangyari, anong kinakailangan natin gawin? Bite your tongue. Or, say the opposite. Sabihin niyo po yung magagandang bagay na lang. Or magpuri na lang tayo sa Panginoon. Isanay po natin ating mga isipang yun. Kasi ito po ipagpapakita lang sa kalaban ng Diyos kay Satanas na hindi po natin tinatangkilik yung mga masasama niyang inilalagay sa ating isipan because our mind is the battlefield. Dito po kumikilos ang kalaban. Naglalagay siya ng mga negative thoughts against us or sa ibang mga tao. At kapag ito po ay tinanggap natin by saying, nanganganak po at naisa sa katuparan yung mga masasamang bagay na ito sa ating buhay. So, sabi nga nakasabihan, less talk, less mistake. So, kung gusto niyo pong magsalita, hindi yung mapigilan inyong mga sarili, sabihin na lamang po natin yung mga bagay na makaka-edify sa ating buhay at makaka-edify sa ibang tao. So, still we have a choice. Amen. Kaya marapat po talaga na bago po natin bitawan ang mga salita na naglalaro sa ating mga isipan, pakaisipin po natin ito. Dahil kung masama lamang po inyong sasabihin, I suggest, wag na po natin pagbigyan ang ating mga labi na iusal po ito bagkus ay sabihin na lamang po natin yung mga bagay na salungat sa mga masasamang ito. Ano yung salungat ng masama? O di mabubuting bagay. Kaya po sabi dito, once again, in 1 Peter chapter 3, verse 10, for he who would love life and seek good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. So kapag pinigilan po natin ating mga labi sa pagsasalita ng mga masasamang mga bagay na papagyaman po yung ating buhay, ang ating pong pamumuhay sa araw-araw ay nananagana sa kapayapaan. Amen at amen. Hindi po umiigsi ang ating mga buhay at hindi tayo nasusuong sa mga gusot at mga away ng buhay. Amen. So once again, dahil sa di makapangyarihan po ating mga dila, narito po ang paalala sa atin ng Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue. So once again, ang kapangyarihan daw po at para maranasan po ang buhay at kamatayan, nasaan? Nasa ating mga dila. Kasi yung ibang mga tao, sinasabi nila, kahit naman sabihin ko yung mga negativities na yun, salita lang naman yun. Alam nyo, kay Satanas, ino-honor niya yun. Kapag kayo po yung nagsalita ng masama, sabi ng talata, and those who love it will eat its fruit. Pag nagsalita kayo ng mga death words, i-honor po ni Satanas yan.
Pero kapag kayo po ay you speak life, ino-honor po ng Diyos yan. Amen. Kaya makapangyarihan po ang dila natin. Amen. Kaya nga po, di ba, even po yung ating pagkilala sa Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, hindi po sapat yung iniisip mo lang. You have to declare it. Di ba sabi ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ. So meron tayong responsibility. The moment na tayo po ay nagsalitaan na, malaking bagay po ito. Ito ba ay maglilid sa death or sa life? So wag po nating ini-invalidate yung sinasabi ng Proverbs 18:21 kasi maraming mananampalataya sa ngayon, ini-invalidate po nila, hindi nila kinikilala na sadyang makapangyarihan po na ating mga dila. Bagaman ito po ay napakaliit na bahagi ng ating katawan. Pero, sabi nga ng Proverbs 18:21, and those who love it will eat its fruit. Kung kayo po ay palasalitaan ng mga death words, you will eat death in your life. Magmamanifest po ang death sa inyong buhay, sa inyong kaluluwa, at eventually sa inyong mga physical bodies. But if you speak life to your situation, to your loved ones, sa inyong asawa, halimbawa, birthday, kagaya po ng misis ko, birthday today, I speak life to her. Ay magmamanifest po ito, hindi lamang po sa inyong dinedeklarahan, pati po sa inyong mga kaluluwa at sa inyong mga physical body. Amen. If you believe this, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. So kung hindi po natin mapigilan ang ating mga labi sa pagsasalita po ng masasama, bite your tongue. Or, better, magsalita po tayo ng mga bagay na mabubuti. Because once again, sabi ni Jesus in Matthew 6:31, therefore take no thought. Huwag daw po nating wag na po nating iuusal yung mga pumapasok sa ating mga asal, mga masasamang bagay sa ating asal. Asal, it's yung ating thought, yung ating mind. So, instead na magsalita ng masama, say the opposite. Magsalita kayo ng mga bagay na mabubuti o magpuri tayo sa Panginoon or umawit na lang tayo ng mga salmo at mga awiting makalangit. At come October 19, abangan po ninyo, marami pong mga bagong awitin ang ilalabas po ang Papuri 25. Maisingit ko lang. So marami ko yung mga pagpipilian ng mga awitin dito, including po yung awitin na isunulat po na inyong lingkod. Abangan po ninyo yun. At ito po ay aawitin ng Solution Worship. So ang dami nating choices. So instead na magsalita po kayo ng mga negativities, mga death words, umawit na lang tayo ng mga salmo, mga himno, at mga bagong awiting papuri na included sa Papuri 25 album. Yan, may promotion pa. So kung hindi po ninyo napipigilan natin mga labi, wag na lang po tayo magsalita. Magsalita na lang po tayo, I should say, ng mga mabubuting mga bagay. At syempre, isipin ng iba, sandali lang, paano ako magsasalita ng mabubuting bagay? Wala akong alam. Yun ang problema. Kaya po, I suggest, lagi po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. You read your Bibles. Huwag po natin gagawin na yung ating po mga Biblia ay inaalik-abok na. Maganda po binubuksan natin ang ating mga Biblia at hanapin po yung mga promises sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon, napupunan po natin ang ating isipan ng napakaraming promises ng Diyos sa atin. Na ito po ay naisakatuparan na sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Di ba sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God are in Christ, are yes in Christ and amen in Him through God and through us. Amen. So pag nagbabasa kayo ng Biblia, nalalaman po natin na yung mga bagay na mabubuti na pwede natin bigkasin. Okay, let me give you Philippians chapter 4 verse 6. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, imbes na kayo po magsalita ng mga bagay na masasama, idaan na lang po natin sa pag-aawitan or pananalangin. Doon natin sabihin sa Panginoon. Huwag na nating ipaalam pa ito sa social media. Naku, masama po yun. Baka maging katitisuran pa tayo. So, instead na kimkimin po ito sa inyong mga puso, baka maging cause pa ito ng sakit sa puso. Why not? Tell it to the Lord. So, be anxious for nothing, sabi ng Philippians 4 verse 6, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, take note with thanksgiving, kung tayo po magbibigay ng ating mga kabigatan sa Panginoon, let us thank God in advance. Pasalamatan na po natin. And let requests be made known to God. Alam mo, kapag ginawa po natin ito, kesa yung mag-rant po tayo, magsalita tayo ng mga negativities, kausapin mo ang Panginoon. Ang ganda po ng epekto nito. Ito yung sinasabi ng next verse in verse 7 ng Philippians chapter 4. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. So, imbes na magsalita kay kumari na masasamang bagay,
Sabihin mo sa Panginoon. Yun po ang pinakamainam. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Sa pagbubunton po natin, pagbubulalas natin ang ating mga kabigatan sa Panginoon. Alam niyo, maganda rito epekto, napapagyaman, nababantayan po yung ating mga isipan at ating puso. Amen. Gumagaan ang ating mga pakiramdam. Kaya po maganda at mainam po na gawin natin panalangin ng sinasabi po ng Psalm 141 verse 3. Set a guard, O Lord, over my mouth. Wow, ang gandang panalangin po nito, no? Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips to keep me from speaking thoughtlessly. Wow. So once again, that's Psalm 141 verse 3. Gawin po natin prayer po ito. Lord, bantayan niyo po yung aking mga labi. Kasi po, by saying this, or by praying this, pamagitan po nito, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, kayo po ang manguna sa aking mga labi. You're giving God the permission. Panginoon, lahat ng sasabihin ko, gusto ko nagbibigay ng luwalhati po sa inyo. At makakaasa po kayo, mararanasan po ninyo ang isang buhay na maganda sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Narito pang paalala po sa atin ng mga Kawikaan 12:13. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. O, di ba? Napakaganda pong paalaala. Kapag tayo po ay ang ating po mga bibig, ating mga labi ay napupuno ng mga asal o usal ng mga mabubuting bagay, tayo po ay nalalayo sa anumang ligalig, sa anumang worry ng buhay. Yung ligalig dito ay worries. Mga Kawikaan 13:3 naman, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Napakaganda pong paalala to, ano? So, ang maingat magsalita, dapat talaga bawat salitang ating bibitawan, atin pong pinag-iisipan para hindi po tayo nasasadlak sa kaguluhan. Dahil ang ganda po nasabi dito ng talatang ito, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ito po yung mga taong mapaggawa ng kwento, mapanira sa kapwa-tao. Napapasama po ang kanilang buhay. Amen. So, paano po tayo makakausal ng mga mabubuting salita? Dapat talaga, nag-aaral po tayo ng Biblia, nagbabasa tayo ng Bible natin para meron tayong mga nailalabas, na mga naiusal na mga salita. Kailangan po natin busugin ang ating mga kaluluwa ng mga katotohanan, ng mga pangako na sinasabi ng Diyos sa atin. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Now, kung kayo po ay nagme-meditate sa mga kaligaligan ng buhay, mga worries ng buhay, alam niyo po ba, gaya na sinabi ko nung Sunday sa ating pong worship service, kapag kayo po ay napapaisip at tinatanong nyo inyong mga sarili, ano na kaya mangyayari sa akin nabukasan? Punong-puno kayo ng kaligaligan o worry sa buhay. Alam niyo po ba, meditation po ito. You know why? Kasi kaya po yan ang naiisip ninyo, hindi po natin binubusog ang ating kaluluwa sa mabubuting mga pangako sa atin ng Diyos. Now, sabi po ng talatang ating binasa, Philippians 4 verse 8, sa last part, if there is any virtue and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. So, ang dami natin mga bagay na talaga namang tinatanggap mula sa Diyos na mabubuti. So, dito natin ibuhos ang ating panahon. Nang sa gayon, maranasan po natin at tayo po'y managana sa buhay na payapa. Amen at amen. Na marami pagkakataon, ito pong tanong sa akin ng ibang mga tao. Anong gagawin ko, Kuya Laverne, kapag pinagsasalitaan po ako ng mga masasakit na salita? Alam nyo, naranasan din po namin ito. Kailan lang. At ito po'y sa biyaya ng Panginoon, ay nai-apply po namin sa aming mga buhay. Even before pa man po. Alam nyo, napakabuti po ng Diyos at meron na pong paalaala po sa atin ng Panginoon dito na ito po ay pinadaan niya mula po sa mga sulat ni Apostol Pedro pa rin. 1 Peter chapter 3 verse 9. Ito po yung dapat nating isasaalang-alang. Ito po yung dapat nating gagawin. Kung meron po mga taong naninira sa atin, nagsasalita ng mga bagay na nakasasakit sa ating damdamin, of course, kung meron pong pagkakataon, pwede nyo silang kausapin. Pero kung sobrang lala na po yung ginagawa nila sa inyo, anong gagawin natin? Ididimanda ba natin sila? O tatapatan natin yung mga masasamang sinasabi nila sa atin? Now, let's read 1 Peter chapter 3, verse 9. And never return evil for evil or insult for insult. Avoid scolding, berating, and any kind of abuse. But on the contrary, give a blessing.
Bakit give a blessing? Kasi, alam niyo po ba, sa Abrahamic covenant, sabi po ng Diyos doon, if there are people who bless you, I will bless them. Pero if anyone curses you, he will be cursed. Sa kasunduan ng Abrahamic covenant, delikado na po yung mga taong gumagawa ng kabuktutan kay Abraham. Sino mang magpapala sa kanya, pagpapalain po. Of course, kabilang dito ang bansang Israel. Tayo po ay mas supremo po yung ating covenant na meron tayo sa kasalukuyan. It's the new covenant of pure grace. Delikado po ang mga taong nasa biyaya kapag sila po ay sinisiraan ng mga tao. Amen. Kasi po supremo yung ating supreme yung ating covenant na mayroon. Kaya po sinasabi ng talata dito, kung meron man pong gumagawa ng masama po sa inyo, you have to pray for them. Kasi delikado po ang buhay nila. Now, bilang tayo po ay nasa biyaya, tinatamasa po natin ng mayamang pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Of course, masakit po. To be honest, masakit na tayo po ay napapagsalitaan ng masakit, sinisiraan sa ibang tao. Pero mas delikado po yung mararanasan ng mga taong ito if we will not pray for them. Now, ano po yung ipagpipray natin sa kanila? Pray, sabi ng talata, let's continue. Pray for one another's well-being, contentment, and protection. So, let's pray for them. Na sila man din po ay makakilala sa mayamang biyaya ng Diyos nang sa gayon sila po ay maligtas. Now, tuloy po natin pagbasa. For you have been called for this very purpose, that you might inherit a blessing from God that brings well-being, happiness, and protection. Wow. So, basahin po natin sa Tagalog. 1 Peter 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kaya pala si Jesus sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po, nung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, anong sabi niya sa kanyang ama? Father, forgive them for they know not what they are doing. Alam niyo, kung di po sinabi ito ng Panginoon sa kanyang ama, delikado pong kasasapitan ng mga taong naninira sa kanya at naglagay sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Pero since siya po ay kalikasan po niya ang pagmamahal at gumawa ng mabuti sa mga tao. Hindi po niya sinumpa mga tao to because sabi niya aking ama, Father, patawarin mo sila gumagawa ng mga kabuktotang ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang purpose ni Jesus. So tayo po, gayon din po ang paalala sa atin, kung may gumagawa ng mga masama laban sa atin, you must pray for them kasi delikado po ang buhay ng mga taong ito. Tayo po, tinatawagan ko po yung mga pastor. Tayo po, nilagay tayo sa isang posisyon na kung saan nakakapagsalita po tayo sa pulpito. Ito po yung lagi kong paalala. At sana po bilang mga lalo tigit mga tao, mga pastor na nasa biyaya, wag po natin gagamitin ng pulpito para patutsadahan or paringgan yung mga miyembrong gumagawa ng kabuktotan laban sa inyo. Hindi po natin gawain po ito. Hindi po natin dapat ginagawa po ito. Amen? So kung kayo po yung naniniwala dito, please, bilang mga nasa biyaya, ano pong sinasabi sa atin ng 1 Peter chapter 3 verse 9? Let us pray for them. Gawan po natin sila ng kabutihan. Ngayon, kung may pagkakataon na pwede nyo naman kausapin, kausapin nyo ng direkta. Yan po ang tunay na nasa biyaya. Hindi po yung nagpaparinig tayo, winawasak natin ang mga taong laban sa atin, sa pulpito, or sa Facebook Live. Hindi po ito makatuwiran. This is unbecoming of a pastor or unbecoming of a bishop, o kung kayo po ay sino mang Bible study leader, huwag po natin gagamitin ang pulpito para magparinig, para magpatutsada sa ating mga miyembro. Hindi po iyan karapat-dapat. Now, bilang mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, ano po ang kalikasan natin? Amen? Tayo po mga naligtas sa biyaya. Amen. Tayo po ay bilang mga naligtas na, tayo po ay mga obra maestra ng Diyos. Masterpiece. So bilang mga masterpiece, tayo po inilikha sa paggawa lamang po ng mabuti sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. Ephesians chapter 2 verse 10. For yung we po dito, mga born-again Christians, mga pastor, mga nasa biyaya. Amen. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works. So hindi po tayo nagpapatutsada, nagpaparinig. Kung meron man pong naninira po sa inyo, hindi po. Ang ginagawa natin, part po ng good work, nagpipray po tayo. We pray for these people na naninira, nananakit po sa atin. Kasi naniniwala ko, kung kayo po ay walang ginagawang masama, at kayo naman po ay nasa tama, talagang ililigtas po kayo ng Panginoon. Ang katotohanan po ang lalabas at lalabas po sa kaduluduluhan. Kung medyo may katagalan po yan, manampalataya po kayo,
hindi kayo pababayaan ng Diyos. Now, let's continue reading. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. So this time, nailatag ko na po sa inyo yung pundasyon para makita po natin, tayo po ay mamuhay. We would see good days. Amen. Makita po natin na talaga namang sagana po sa kapayapaan ng ating pamumuhay. At atin po mga binasa is from 1 Peter chapter 3 verses 9, 10, and 11. So this time po ay alamin na po natin yung best antidote. Kasi ikaw ay mapayapa na. So alamin natin para mapanatili po itong kapayapaang ito. At may mga pamisa-misang sumisibol, dumarating sa atin yung mga lungkot at takot. No, para hindi na po ito umunlad pa. Hindi na ito maghatid sa inyo sa masidhing lungkot at hindi na rin po kayong mabuhay sa takot at pangamba. Alamin natin yung best antidote. So gusto niyo po ba malaman yung pinaka mainam, yung ano ba yung best talaga, o perfect antidote I should say, yung pinaka sakdal, perfect sa Tagalog ay sakdal, o perpektong gamot o lunas laban po sa lungkot at takot. Kasi marami mga lunas ang mundo, ang tao sa mundong ito. Pero kung ako lang sa inyo, bakit ko pa susubukan yung ibang mga hindi naman perfect na antidote? So, doon na tayo sa perfect antidote at alamin po natin ang sinasabi ng Biblia. So, once again, let's go back to our question. Ano ang perfect antidote sa inyong mga lungkot at takot? Ano sa palagay mo? So, ang pangkaraniwan pong sinasabi ng maraming tao na perfect antidote o gamot o luna sa inyong lungkot at takot, courage o tapang at lakas ng loob. Now, kung wala po kayo nito at wala kang pinaghuhugutan, saan ka pupulutin? Anong gagawin mo? Kasi kung kayo po ay sasandal at aasa sa inyong mga tapang at lakas ng loob, ito po ay ano pa rin? Performance-based belief. Nagpapasailalim po kayo sa lumang kasunduan ng kautusan. Now, this is doomed to fail. Hindi po kayo magtatagumpay. Now, purihin po ang Panginoon at talaga namang luwalhati po sa kanyang kataas-taasan dahil napakabuti ng Panginoon. Siya po ang naghatid sa atin at nagbigay sa atin ng perfect antidote, perfect na gamot laban sa lungkot at takot. So ano po ang perfect antidotes o gamot laban sa lungkot at takot? Ano sa palagay mo? So definitely, hindi po tapang at lakas ng loob. Kasi pag naupod na po ito, wala ka ng pag-uhugutan, wala ka ng pagkukunan. Alam mo yung perfect antidote? Perfect love. Wow! So kaninong perfect love? Perfect love natin o perfect love ng Diyos? Well, kung aasa po tayo sa ating perfect love, wala tayong aasahan kasi hindi naman perfect yung ating love. So definitely, ang sagot po, yung perfect love ng Diyos. Kapag tayo po ay naitatag sa perfect love ng Diyos, anumang takot, kasi yung takot, ito ay produkto na ating lungkot Kaya ka may lungkot, meron kang wrong believing. Now, kaya po, ang masama dito, kapag meron kang wrong believing, yung inyong lungkot, yung masiding sadness or lungkot po ninyo, eventually, it could lead to takot, yung bang meron ka ng anxiety attack. Ito yung mga taong nabubuhay sa takot every single day. Hindi po ito malusog. Kasi hindi na malusog ang inyong kaluluwa, naapektuhan pa ang inyong mga physical na katawan. So ano yung perfect antidote? It's God's perfect love. At kapag kayo po ay naitatag at patuloy po ninyong niyayakap ang katotohanan na mahal kayo ng Diyos, wala na pong puwang ang anumang takot sa inyong mga buhay. Pero ba tayong verse dyan? Laverne? Yes, 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Amen. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Ito po ay litmus test para po sa ating mga natatakot. Kung kayo po, ang inyong puso po, ang inyong isipan ay balot na balot ng takot. Ayon po sa talatang ito, it goes to show na hindi po kayo established o hindi po kayo na itatatag. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na mahal kayo ng Diyos. Marahil alam mo lang. Pero hindi po sapat yun Hindi sapat na alam mo lang kasi marami po mga tao sa ngayon, pag tinanong mo, ay, alam mo ba mahal ka ng Diyos? Oo, nag-agree sila But the question is, naniniwala ba sila na mahal sila ng Diyos? Alam niyo, let me give you 1 John 4:16 na bilang patunay na hindi po sapat na alam mo lang. Dapat naniniwala ka pa. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides or stays in love abides in God and God in him. So, hindi po sapat muli po na alam mo lang. You should believe in the love of God. So, paano po tayo mapapaniwala sa pagmamahal ng Diyos? Ito po ay sa patuloy na pakikinig pakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat tama po yung ibanghelyong inyong pinapakinggan.
Amen. So tuloy po natin ang ating pag-uusap. So nagkakaroon po ng lungkot ang isang Kristiyano kasi meron siyang wrong believing. Now, eventually, pag ito po ay umunlad ang inyong takot, this could lead you to fear. At kapag may fear, alam mo kung ba't po maraming Kristiyano sa ngayon ang natatakot sa buhay? Gaya na sinabi ko kanina, meron silang maling paniniwala. Ano yung maling paniniwala? Ang paniniwala po ng maraming mananampalataya sa ngayon nakakalungkot. Kasi every Sunday, pag nakakapanood po ako ng ibang mga preaching sa Facebook, and even big churches po dito sa Pilipinas, tinuturo pa rin nila yung wrath of God. Nasa panahon po natin sa ngayon, tayo po ay nasa panahon ng biyaya. Wala na pong galit ang Diyos. Ang Diyos po galit sa kasalanan. Na wala na pong galit ang Diyos at hindi na po siya nagagalit pa sa ating mga anak niya. Wala na po siyang galit na pwedeng ibuhos pa sa ating mga nanampalataya at nakipag-isa na kay Kristo. Pero maraming churches sa ngayon, talaga naman gusto-gusto nila pinag-usapan yung wrath of God. Meron pong panahon dyan. Ibubuhos po ng Diyos ang kanyang wrath, yung kanyang puot. After the rapture of the church, aalisin niya po muna dito sa mundong ito ang kanyang mga nanampalataya sa kanyang bugtong na anak, ang kanyang church. Then, after which, doon na po ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mundong ito. Hindi po natin mararanasan yun because we believers are not appointed to God's wrath. Tayo po in-appoint for salvation. Amen. So kung kayo po naniniwala pa rin na galit sa inyo ang Diyos, even kayo po'y mananampalataya na. Of course, magbubunsod po ito, maghahatid sa inyo ito ng takot. And eventually, pag ito po patuloy po ninyong pinaniniwalaan, maghahatid po ito sa inyo sa takot. Samantalang iba po ang sinasabi ng Biblia na kailanman hindi na po pwede magalit sa inyo ang Diyos. Now let me give you Hebrews chapter 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and the lawless deeds I will remember no more. Now, ang tanong na maraming Kristiyano, paano mo tinatayuan yan, Brother Laverne? Paano mo tinatayuan yan, pinapaniwalaan yan, Pastor? Because I strongly believe that 2,000 years ago, kung bakit hindi na po pwede magalit sa atin ng Diyos, lahat po ng kanyang galit at puot sa kasalanan, ibinuntun po niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak. At doon sa katawan ng kanyang bugtong na anak, hinatulan ng lahat ng ating mga kasalanan. And that's why Jesus said, it is finished. Matatakot ako kung sinabi ng ating Panginoon na it is almost finished. Pero He did not say it's almost finished, but He did say it is finished. So ano yung finished? Lahat po ng galit ng Diyos, ang puot ng Diyos sa kasalanan ay hinatulan na po sa katawan ng ating Panginoon na humantong sa kanyang kamatayan. So wala na pong dahilan para magalit ang Diyos sa atin. Kung bakit kumpiyansa po ako. Alam niyo kung bakit? Ang linaw po na sinasabi ng Bible in Romans 8 verse 1. Therefore, there is now. Yung pong is dito ay present tense. Yung now ay present tense din. Now, no condemnation. Anong ibig sabihin ng condemnation? Ito po ay pinalinaw pa ng Amplified Version. No guilty verdict, no punishment. Para kanino? For those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Now, if you are in Christ Jesus, you put your trust in Jesus and in His finished work on the cross, makakaasa po kayo. Be confident that tayo po mga nanampalataya kay Kristo, nakipag-isa sa Kanya, no guilty verdict, no punishment. So, bakit? Kasi nga po, hindi na po alalahanin ng Diyos ang ating mga kasalanan at mga pagsalansang. Because once upon a time, 2,000 years ago, God remembered all of our sins onto the body of Jesus Christ. Lahat po ng mga kasalanan natin ay talaga namang ibinunton ng Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak at doon po niya hinatulan na humantong sa kamatayan para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. At kung huhusgahan ka man ng Diyos sa ngayon, alam mo, wala pong masamang husga. Kasi nga po, tinitignan ka ng Diyos ngayon, tinitignan niya yung mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo bilang biyaya. Kasi nakikita ka ng Diyos kay Kristo. We are now in Christ Jesus. And the word in, ito po palagi ang ko pong ipinapaalala sa atin. It's a preposition of place. It's a preposition of location. Pag sinabi natin in, it tells you where you are today. You are now in Christ Jesus, no longer in Adam. Ano ngayon kung naki-Jesus ka na? You are now the righteousness of Him before God. So, every time God looks at you today, He judges you based on the merits of Jesus. Ano bang meron si Jesus? Righteous and holy. Wow! So, hindi po pwedeng magalit sa atin ng Diyos kasi every time He looks at you today and forevermore, nakikita Kanya in Christ Jesus. And that's why 1 John 4:17 tells us, in this union and fellowship with Him, yung Him po dito, Jesus,
love is completed and perfected with us. So kung tayo po daw ay naniniwala tayo po ay we have this perfect union with Jesus, meron tayong kumpiyansa na even until the day of judgment, yung hatol na ibibigay sa atin ng Diyos ay pawang mabubuting hatol. Actually, yung hatol nga po natin, makakatanggap tayo ng mga rewards mula sa Panginoon. Amen. So let's continue reading. And perfected with us so that we may have confidence in the day of judgment with assurance and boldness to face God. Because as He is, as Jesus is, yung hipo dito si Jesus, so are we in this world. Bakit tayo confident until the day of judgment? Because God will judge us based on the merits of Jesus. Because as Jesus is present tense today at the right hand of God, so are we in this world. Hindi po so are we in the next world. So ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo po ay kinalulugdan na ng Diyos. Amen. Ephesians 1 verse 6, we are carried to highly favored because we are in the beloved in Christ Jesus. Amen. So kapag alam po natin ang katotohanan ito, napapawi po anumang lungkot. Hindi nasisidi ang lungkot ninyo. Hindi na kayo hantong sa lungkot pa. At anumang takot po kapag alam mo, hindi pala galit sa akin ng Diyos. Bakit hindi galit sa iyong Diyos? Lahat ng kasalanan mo, ibinuntun na niya sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo. At doon po sa katawan ng ating Panginoon, hinusgahan na ng Diyos na humantong sa kamatayan ng ating Panginoon. At ang bunga po nito ay katubusan sa ating mga kasalanan. Ano po ang bottom line na panghahawakan natin? Because mahal na mahal ka ng Diyos. So kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos na itatatag ka sa katotohanan ito, 1 John 4:18, perfect love cast out fear. Pinapawi po ng perfect love yung anumang takot. So yung perfect antidote para po sa fear ay God's perfect love. Amen and amen. So, bilang pagtatapos, let's go back to our question. Ano ang perfect antidote o gamot sa lungkot at takot? Ano sa palagay mo? So, ang perfect antidote po sa lungkot at takot ay God's perfect love. Ito yung sagot natin. And of course, ang atin pong solution, before we end, pagyamanin po natin ang ating mga isipan sa katotohanan na mahal po tayo ng Diyos. Now, paano natin pagyayamanin? Kailangan pong piliin po natin yung mga mensaheng ating pinapakinggan. It should be the gospel of Jesus Christ. Kung nakakapakinig po kayo na meron pa ring judgment sa mga mananampalataya, that is not the gospel. Alam niyo po, kung kayo po ay kabilang sa isang church na hindi po nagtuturo ng gospel, this is really dangerous kasi maapektuhan po ang estado ng inyong kaluluwa. At makaka-apekto rin po sa inyong mga physical body. So I suggest you look for a church na nagtuturo po ng tunay na gospel. Dapat nakasentro sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Na nagtuturo na sa mga mananampalataya sadyang wala na pong nakalaan na hatol o condemnation because we are now in Christ Jesus. Once again, let me give you Romans 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Take note, no guilty verdict, no punishment. Para kanino? For those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. At kapag ikaw ay naitatag sa katotohanan ito, dahil tama po yung church na inyong kinasasaniban o kinapapalooban, dahil nakakapakinig kayo ng mensahe ng Ebanghelyo, ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Aba, anuman pong takot na meron kayo sa inyong puso, papawiin po nito. Kasi alam niyo po yung perfect antidote, yung perfect love ng ating Panginoon. Amen. Now, kung napapawi po ang mga takot o lungkot sa inyong isipan at takot sa inyong mga puso, ano pong magandang manifestation ito sa inyong katawan? Perfect health. Amen. So 1 John 4:18, once again, you have to be established in God's perfect love. Ito po yung perfect antidote sa lungkot at takot. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. So pakatandaan po natin na hindi po nagmumula sa Diyos ang fear. Kung kayo po ay natatakot, kung kayo po ay pumapasok sa inyong simbahan, pagpasok nyo, masaya kayo, paglabas nyo, takot na takot na po kayo, dangerous po yun. You have to make a decision. Maghanap po kayo ng church na nagtuturo ng gospel. Dahil kung puro takot po nararamdaman po ninyo sa inyong mga sambahan, hindi po galing sa Diyos yan. Malinaw pong sinasabi ng Bible. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, let me give you this verse. For God has not given us a spirit of fear, but of power. Sa isipan po ito, power of love sa ating damdamin, and of a sound mind sa ating disposition, sa ating will. So muli po, kung kayo po ay nandyan po sa mga ganyang estado ng buhay, punong-puno ng takot ang inyong lungkot ang inyong isipan at takot ang inyong puso, hindi po iyan malusog. You must look for a church that preaches Jesus and His finished work and the cross. Amen. So ano po, muli ang perfect antidote
sa sa takot at lungkot. It's the perfect love of God. Now, bigay ko po sa inyo bilang pagtatapos. Let's go back to 1 John chapter 4 verse 18. So, mga kaibigan, bilang pagtatapos, ang perfect antidote sa ating mga nararanasang lungkot at takot ay God's perfect love. Now, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Mga kaibigan, maraming salamat po at dalayan ko po na nagamit po ang ating episode for tonight kung kayo po ay isa sa mga taong lagi pong biktima ng ang inyong isipan ay punong-puno ng lungkot at ang inyong puso po ay binabalot ng takot o pangamba. Alam na po natin yung perfect antidote, yung perfect na gamot sa ating mga lungkot at takot. God's perfect love. Amen. So kaibigan, I pray na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan at sa gabi pong ito, nais ko pong imbitahan kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ay hindi po kayo makakawala sa mga lungkot at takot na ito. Now, sabi po ng Biblia, gamit pa rin po yung ating mga dila, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, so kailangan po natin buksan ating mga labi at iusal, sabihin natin sa Diyos, kailangan kita Panginoong Jesus at kinikilala kita bilang aking Panginoon. At bubuksan din po natin ating mga puso. Patuloy po ng Romans 10 verse 9 at paniwalaan na si Kristo po ay nabuhay maguli mula sa kamatayan. Tiyak po ang ating kaligtasan. Amen. So I would like to pray for you and please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko po na ang aking sarili ay walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa inyong kamatayan, pinawi ng lahat ang aking mga kasalanan. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan at ganap na kaligtasan. Dahil nakatitiyak din po ako ng aking pangalan ngayon ay nakasulat na at hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito, makakaasa po kayo na ito po ay panalangin na nagmumula sa inyong puso. Kayo po ay ligtas na. At dalayan ko po na patuloy po akong samahan sa ating pag-aaral every Tuesday night. Ito po yan sa Solution with Lover and Duhot. Hindi pa po tapos sa ating programa. Gusto ko pong kausapin naman this time ang ating mga kapatiran, mga nakakilala na, tumanggap na sa Panginoon. Pero kayo po ay nakakaranas pa rin po ng takot at lungkot sa inyong puso at sa inyong isipan. Na pag-alaman na po natin ano yung perfect antidote sa fear, syempre pa ay perfect love ng Panginoon. At kayo po ay nabuksan ng isipan at nakita na po natin, natuntunan natin ano yung dahilan bakit kayo po ay hindi na nawawala ng lungkot at takot dahil meron kayong maling kaisipan tungkol sa Diyos. Akala natin pwede pang magalit at nagagalit sa inyo ang Diyos. Hindi na po pwede mangyari yun. Dahil for us believers, wala na pong condemnation. No guilty verdict, no more punishment. Now, ano pong kumpiyansa natin? Dahil lahat po na ang mga pagdurusang ito ay inangkin na po ng Panginoong Jesus 2,000 years ago sa kanyang katawan. At kaya naman, makakaasa po tayo. Whenever God looks at you today, He sees Jesus in us. Amen. As Jesus is at the right hand of God, so are we in this world. So kahit po tayo po nasa mundong ito pa, ay minamasdan po tayo ng Diyos na lulugod, nagagalak, at talaga namang in love po sa atin. Kaya po hindi natin maiwasan na ma-in love sa isang Diyos na unang na in love sa atin. Amen. Kaya I would like to pray for you, kaibigan. Ang kinin po natin itong perfect love ng Diyos bilang perfect antidote sa ating nararanasang fear. Amen. So let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. At naniniwala po ako na hindi po aksidente na kami po ay magkakasama ngayong gabing ito dahil marahil for so long, isa po siya sa mga nagdurusa at tinataglay po itong lungkot at takot sa kanyang isipan at sa kanyang puso. But finally, Lord, thank you for this day, for this night, na inilaan mo sa amin na makapakinig po kami na aming programa ito, ang aming pong Bible Study Online, Solution with Lover and Duhot. Dalayan ko po na patuloy niyo pong gamitin ang programa ito para mas marami pang tao, marami pang mananampalataya ang makalaya mula po sa kanilang mga maling kaisipan na tinangkilik ng kanila pong kabataan. At patuloy po ito po ay kanilang niyakap noon pa man. Pero alam ko pong gagamitin niyo po aming programa para maraming tao po ang makalaya sa pamamagitan po ng iyong mapagpalang biyaya. Ito po ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.
Yes. It's 29 minutes after 8. Ang bilis ng panahon. At maraming salamat kahit po medyo may katagalan na ating Bible study. Actually, tama lang naman yung isang oras. Ay hindi niyo po ako iniwanan at patuloy po kayo nakatutok sa atin pong Bible Study Online Solution with Laverne Ducot, and of course, that's me. Ako po inyong nakasama at patuloy ko po kayong sinasamahan at pwede po ba akong maglambing po sa inyo? Kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga tinatalakay, pinag-aaralan, pwede po ba pakishare yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya na alam niyo pong nagdurusa sa lungkot at takot, and I believe that this message is for them. At kung kayo rin po ay napagpala sa mensaheng ito, please give us a feedback. Gusto po namin makarinig ng feedback po mula po sa inyo. And bago po tayo matapos, gusto ko rin batiin ng advance happy birthday naman si Ate Amiel Flores. Isa po sa ating mga leaders sa church. She will be celebrating her birthday on Sunday, October 8, 2023. Ate Amiel, happy birthday. Nanonood ba si Ate Amiel yan, ha? Happy birthday at maraming salamat sa iyong buhay. Amen. At bago po tayo matapos, gusto ko po kayo once again imbitahan come October 19. Iniimbitahan ko na po itong mga nababasa natin dito. Si Tita Evelyn Francisco Rivera. Good evening po sa inyo. At ang mga kaibigan natin nanonood ngayon ay samahan niyo po kami sa Papuri 25 album launch on October 19 sa CCF Main sa Tiendesitas po ito at 7 in the evening. Katatampukan po ito ng 15 mga bagong awitin. Actually, yung dalawa dito ay medley ng mga lumang papuri songs. At ito po ay bibigyan po ng bagong rendition ng ating mga papuri legends. So, abangan po ninyo yan. Plus, actually, yung bagong mga awitin po ay 13 all in all. So, ito po ay Papuri 25 album launch concert on October 19. That's a Thursday at 7 p.m. sa CCF Main. Diyan po yan sa may Pasig City, sa may Tiendesitas. So, makita-kita po tayo doon dahil makakapiling din po, mapapanood din po ninyo ang Solution Worship bilang isa po sa mga interpreters po ng mga awitin na nakapaloob po sa 13 bagong mga awitin ng Papuri 25. So, thank you so much po for joining us tonight at makita-kita po tayo next Tuesday na at bilang pagtatapos, ibang ko po sa inyong 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!